Okay, so magandang umaga. Ako po si Joel Magbanwa at nandito po tayo sa ating munting channel dito po sa Successful Mindset. At pag-usapan po natin yung tinatawag na mindset ng mga negosyante, yung mga umasenso at napakahalaga nito sa mga businessman na meron silang ganitong klaseng mindset. At ayan yung topic natin sa buong month na ito ng November hanggang December. Pag-usapan natin yung iba't ibang mindset ng mga successful na tao. So without further ado, let's start na po tayo ngayon. No? So yung unang pag-usapan nating mindset ngayon sa araw na ito o sa ating first episode ay yung mindset ni Henry C. Jr. So, alam naman po natin, very familiar tayo kay Henry C. po, no? So, sabi nga, no, narito ang pananaw at mindset ni Henry C. Jr. So, yung pinag-usapan natin dito yung, hindi po yung senior po, no? Kung ang pag-usapan po natin si Henry C. Jr., no? So, ito yung panganay na anak ni Henry C. At kasalukuyang chairman ng SM Prime Holdings at SM Development Corporation o yung tinatawag na SMDC bilang tagapagpatuloy ng legasiya o legacy ng kanyang ama pinapalaganap ni Henry C. Jr. So yan po yung ating pag-usapan nyo. No? So yung mga prinsipyo ng dedikasyon, pagpapahalaga sa pamilya at malasakit sa komunidad. So yan po yung mga prinsipyo o core values nito ni Henry C. Jr. Okay, na anak ni Henry C. Sr., yung pinaka-founder ng SM. Okay? So, yung mindset ni Henry C. Jr., ito po yun. Number 1, pagpapalaga sa pamilya at pagpapamana ng kaalaman. So, napakalaga sa mga Chinese businessman yung pagpapasa po ng tinatawag na kaalaman dun sa kanilang mga anak po, no? So, sabi nga dito, no, dito sa ating na-research, itinuturing ni Henry C. Jr. ang kanyang ama bilang isang huwaran sa buhay at negosyo. So, yung pinaka-senior na Henry C. ay nagpakita ng tinatawag na magandang ehemplo dun sa kanyang anak. So, na-observe ng kanyang anak. So, siyempre, lagi sila magkasama at nakikita ni Henry C. Jr. sa kanyang ama na si Henry C. Sr. kung paano kumilos, gumalaw, okay, magplano o sa lahat ng bahagi ng buhay ng kanyang ama, nakita niya yung ano yung ginawa nito. So nakopya niya at nagaya niya yung mga prinsipyo na ito. No? Ayon sa kanya, okay, sabi ni Henry C. Jr., to serve the Filipino is my greatest joy. So sabi ni Henry C. Jr. na yung paglingkuran yung mga Pilipino, ito po yung pinaka-dakilang kaligayahan niya. So, totoo naman po yan, no? So, sila na nakaabot ng tinatawag na rurok ng tagumpay at may tagumpay na sila sa kanilang mga sarili. So, karamihan ng mga mayayaman talaga, yan yung kanilang sinasabi, no? Yung makapagbigay sila ng serbisyo. So, alam naman natin sa SM, pagdating dyan sa mga na nagawa nila, no? Marami silang pinaaral, marami silang natulungan. So, pagbabalik lang ito ng pagtatangkilik sa kanilang negosyo. So, sabi nga, no? Maganda rin yung mindset nila na dito sa Pilipinas kasi alam naman po natin yung tatay ni Henry C. Jr. ay galing sa China yan at dito po sila, nag-migrate po sila yung tatay ni Henry C. Jr. at dito po sila umasenso at sabi nga ng tatay niya, no, binabalik lang nila yung pasasalamat sa mga Pilipinong tumangkilik sa tinatawag na negosyo po ng nila bilang pamilya, no. So yun po yung maganda sa kanila, nagbabalik po sila ng magandang bagay dito po sa Pilipinas, no, dahil nga sa pagtanggap dahil yung mga Pilipino rin dahil sa pagtangkilik sa kanila ay umasenso po yung kanilang kumpanya. So sabi rin dito, nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagpapamana ng kaalaman at pagpapalago ng pamilya. So mahalaga sa kanila yung itinuturo, isinasalin yung mga kaalaman pagdating dun po sa negosyo. Pangalawang mindset ni Henry C. Jr., yung pagbuo ng makatarungan
at sustainable na komunidad. So ano po yun? Sabi nga rito, pinangunahan ni Henry C. Jr. ang SMDC sa paglikha ng mga komunidad na hindi lamang maganda at abot kaya kundi pati na rin sustainable at may malasakit sa kalikasan. So yung SM hindi lang sila about mall, pumasok din sila sa iba't ibang venture at isa sa pinasok nila yung yung mga condo, yung mga bahay. So yan na po si SMDC po. Okay? So sila ng mga ganitong klaseng project na sustainable, no? Yung tatagal, matibay siya at may malasakit sa kalikasan. So yan po yung ginawa nilang project po dyan sa SMDC. So sabi dyan, ang layunin ay magbigay ng magandang buhay sa mga pook na may mga tahanan. Okay, yan. Naglagay sila ng mga SMDC project nila or development para dyan na magkaroon ng tahanan yung bawat Pilipino. Parke at mga pasilidad na nakatutok sa kapakanan ng mga residente. So sa SMDC, pag gumawa sila ng isang project, kumpletong-kumpleto po yan. Hindi lang merong bahay yan, kundi meron din po yung lahat na makikita mo dyan. May sabihin natin may palaruan, amenities, meron din mga store, convenience store. So kumpleto siya, wala ka nang hahanapin. Yun yung maganda sa project ng SMDC ng SM Prime Holdings po, no? Pangatlo, pagiging hands-on at makatarungang leader. So si Henry C, sabi nga dito, si Henry C. Jr. ay kilala sa kanyang hands-on na pamumuno. So napakahalaga ngayon bilang leader o pinuno ng isang kumpanya o anumang organization na hands-on ka palagi at nandoon ka. Sabi nga natin, no, iba ang boss sa leader. Ang boss nag-uutos lang po yan, pero ang leader ay siya mismo ang nandoon po sa actual na pagpapatakbo o gawain. Siya po yung hands-on na gumagawa niyan. Okay? Kasi nakita niya rin yan sa kanyang tatay, no? Okay? So bilang isang leader, siya ay nagsilbing gabay at mentor sa kanyang mga anak at empleyado. Okay? So hindi lang basta yung kanyang mga anak ang minimentor niya, kundi minimentor niya rin o sinasalina niya rin ng karunungan, kaalaman yung mga kanyang mga tauhan. At maganda ito, no? Dahil may nagme-mentor sa kanya mga empleyado at mismo siya hands-on siya sa pagtuturo. Kasi nga, kahit tayo, di ba, pumasok ka sa kumpanya, merong mga amo na talagang gusto tayo matuto. Kasi sinasabi nila at mindset ng ibang mga amo o employer na lahat ng natutunan mo rito, magagamit mo to. Pag ikaw po ay wala na sa kumpanyang to, o umalis na o naghanap ng ibang opportunity, magagamit mo to. Kasi ako personally meron akong ganung amo dati, no, na sabi sa akin yung mga natutunan mo rito ay kailangan mo matutunan to lahat para pag nasa ibang kumpanya ka na o magkaroon ka ng sarili mong negosyo ay magagamit mo yung experience mo. So totoo naman po yan. So si Henry C. Jr. ay ganun din sa kanyang mga empleyado po na nagpakita ng kanyang malasakit sa kanilang pagunlad at tagumpay. So yung mindset ni Henry C. Jr. ay nagpakita rin siya ng malasakit. So sa isang entrepreneur o negosyante, kung gusto mo na mahalin ka o suportahan ka ng mga inyong tauhan, so dapat nakikita din po yung pagmamalasakit po natin. So pang-apat po na mindset ni Henry C. Jr. ay yung tinatawag ng pagpapalaga sa pagpapamana ng kaalaman at pagpapakumbaba. Sabi nga ayon kay Henry C., ang karanasan sa buhay, lalo na ang mga pagsubok ay nagbibigay ng mahalagang aral. Siya ay naniniwala na ang pagpapakumbaba at pagharap sa mga pagkakamali ay mahalaga upang magpatuloy sa pag-unlad. So sabi nga, yung mga failure, mga setbacks ay mahalagang sangkap to ng pagtatagumpay po natin. So hindi porke na tawag yan ikaw ay nabigo, ayaw mo na kagad o suko ka na. So example nga dyan, yung may-ari ng KFC. So alam po natin karamihan na bukas na yan, no? Open, hindi na siya hindi na siya sekreto, open na po yan lahat, na alam po ng mga tao yan na si yung may-ari po ng tinatawag ng KFC. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya, pero matindi yung kanyang si Colonel Sander ba yung basta hindi ko lang masyadong ma-recall yung kanyang pangalan. Pero
ang makikita mo sa kanyang traits niya bilang isang negosyante ay yun niya, ay hindi siya takot sumubok na sa ilang pagkakamali. Kasi yung kanyang experience nun, yung ino-offer niya yung kanyang recipe ng Kentucky Fried Chicken ay halos 999. So isa na lang tawag yan mare-reject na siya. Ay ibig sabihin ay makakaisang libo na siya na restaurant. Pero sa pang 1,000 doon siya may tumanggap doon sa recipe niya. So the rest is history na. So kung tumigil itong si KFC sa kanyang paghahanap ng ma-opera niyang na kanyang recipe, kasi sa laki ng Amerika lahat yan talagang sinuyod ni nung may-ari ng KFC para lang ma-try niya na tawag yan benta yung kanyang recipe. So hindi ganun basta-basta yung pinagdaanan niya, pero paid off naman dahil tawag yan ay nagtagumpay naman po siya. Okay? So ganun din si Henry C, no? Okay? So sabi nga, ayon kay Henry C, ang mga karanasan sa buhay lalo ng mga pagsubok ay nagbibigay ng mahalagang aral sa buhay. So diyan po tayo, no, in conclusion. So sa lahat ng mga nagnenegosyo o balak magnegosyo, ang pinaka-importante lang ay kailangan yung tinatawag natin, una siyempre dasal sa may kapal, pangalawa yung pagtitiyaga natin, pagiging resilience po natin sa lahat ng bagay para tayo magtagumpay, at focus lang dun sa ating mga tinatawag na plano at paggawa. Okay? So with that, maraming salamat, at yan po yung ating first video. Welcome po. See you next time po dito po sa ating Successful Mindset.